Ayun, pag-usapan na natin itong ano, si PBBM inokray eh. Inokray siya sa Australia eh. Hindi naman ang lahat. Hindi naman ang lahat ng senador. Tatlo lang. Tatlo lang naman. Tapos yung isa doon, gustong gumawa ng eksena, may pa-placard na gano'n. Ano akala niya pinuntahan niya concert? Ano akala niya pinuntahan niya concert? Hindi ang concert. Yan. Ano muna yung nangyari? O, puntahan natin yung konting background. Konting background. So, nagpunta ng Australia si PBBM kanina. Kahapon. Actually, uuwi na rin siya. One day lang to eh. Uuwi rin siya within the day. If I'm not mistaken. So, nagpunta siya Australia para sa state visit at para pumirma ng tatlong agreement. Tatlong agreement yan. Nakasulat ba dito? Hindi nakasulat. Hindi siya nakasulat. Walang nakasulat. The Inquirer talaga. Oh. Sana kompletuhin yung kwento niyo, Inquirer. Ayan. So, panoorin lang natin yung video, yung balita. Ito yung balita ni UNTV. Panoorin natin. Once again, we must come together as partners to face the common challenges confronting the region. Not one single country can do this by itself. No single force can counter them by themselves. Higit na pagtutulungan ng Pilipinas at Australia ang panawagan ni Ganda ng parliament, no? Tignan yung parliament. Tignan yung parliament, yung setup ng parliament. Oh, ganyan, no? Ganda, no? Sana ganito yung yung setup natin, di ba? Si Prime Minister, tapos si parliament, si opposition nandito, si administration nasa kabila. Tapos magdidebate kayo. Harapan ng debate dyan, guys. Ang sarap manood ng parliamentary debates. Promise. Promise. Tapos lahat sila senador. Lahat sila senador. So, sana, no? Sana after ng tawag dito, ng economic chacha. I'm sure it will not be in my lifetime, pero sana abutan ko siya. Na magkaroon ng transition from bicameral to unicameral. Tapos parliamentary. Ay, ang ganda. It's my aspiration. Oh, pangarap hindi pangako. Pangarap hindi pangako. Ayan. 'Di ba? Parang ang ganda, parang 'di ba? Tapos sila mismo nagbabasagan. sila mismo nagbabasagan. Pero disente. Sila yung nagbabardagulan pero walang murahan, walang disente na minsan lang may nagbabatuhan, may susuntukan minsan. Anyway. So, yun. So, how I wish I see the day na ang Pilipinas ay federal parliamentary. Sana abutan ko. Bata pa naman ako. Meron pa akong 60 years. 60? 20 years old. Tali natin. Anyway, bago tayo magpatuloy mga kutsara, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. So kaya ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala na inyong mga remittance sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang, i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo dyan at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas, sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop din sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, ay makakakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Yan. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. pagtutulungan ng Pilipinas at Australia ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa harap ng Parliament sa chamber ng House of Representatives sa Canberra. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., kailangan ng pagtutulungan kasama ang mga kaalyadong bansa upang labanan ng banta sa rule of law at kapayapaan sa Indo-Pacific region. We must reinforce each other's strengths. We must protect the peace that we fought for during the war and have jealously guarded in the decades since. We must oppose actions that clearly denigrate the rule of law.
Mahalaga para kay PBBM ang pagtutulungan ng dalawang bansa upang mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea. The protection of the South China Sea as a vital, critical global artery is crucial to the preservation of regional peace and, I dare say, of global peace. Sa gitna naman ng mga hamon na ito, muling inihayag ni Pangulong Marcos ang paninindigan ng Pilipinas na hindi susuko sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. We remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. Here, The challenges here. that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Ilang kasunduan naman ang nilagdaan ng Pilipinas at Australia, kabilang na dito ang may kaugnayan sa maritime, cybersecurity at trade. Inaasahan ni Pangulong Marcos at Australian Prime Minister Anthony Albanese na malaki ang may tutulong nito upang lalong mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. The 3 agreements exchanged today shall enhance information sharing, capability building, and interoperability between our relevant government agencies in the maritime domain and maritime environment, cyber and critical technology, and competition law. We'll collaborate even more closely to promote our shared vision for the region, including in civil maritime security, marine environment protection, maritime domain awareness, and promoting respect for international law. Bukod sa pakikipagpulong sa mga matataas na opisyal ng Australia, nagalay rin ng bulaklak si Pangulong Marcos sa Australian War Memorial. Matatagpuan dito ang shrine at world-class museum na umaalala sa naging sakripisyo ng Australians na nasawi sa kanilang pagsisilbi sa bansa sa panahon ng kaguluhan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang... May museum pa yung mga sundalo nila, no? Kailan kaya magkaka-museum mga sundalo sa Pilipinas, no? Di ba? Kasi dito nga sa Pinas, meron tayo sa BGC, di ba? Yung War Memorial ng Amerika. Meron doon sa BGC. Well, meron tayong libingan ng mga bayani. Hindi ko lang alam kung ganito ka engrande yung libingan ng mga bayani. I've never been there sa libingan ng mga bayani. Pero sigurado ako merong isang museum dito para sa NPA, yung Bantayog ng mga bayani. Yun, meron sila. Meron sila. Sa loob pa ng UP yun, mga, di ba, partida. Nagbabayad kaya sa UP yun, Bantayog ng mga bayani. But anyway, so yun. So meron tayong pinirmahan. Si PBBM, may pinirmahan dyan. Okay? So, Maritime Domain, Memorandum of Understanding, Enhancing Maritime Cooperation, Promoting Civil Maritime Security, Marine Environment and Cultural Heritage Protection, Maritime Domain Awareness and Respect for International Law. Tapos, for Cyberspace MOU, ulit. Strengthening cooperation on cyber and critical technology and promoting a secure digital economy. Tsaka antitrust. May antitrust. MOU between the two nations competition commissions to enhance cooperation and strengthen economic relations. Maganda. Okay naman. Etong tama na ito, West Philippine Sea. Yan, sigurado yan. Lalo ngayon, merong goal ang Australia. Mag-e-expand sila ng ng Navy nila eh. Gusto nilang labanan si China pagdating sa dami ng pagdating sa laki ng naval force. So mag-e-expand sila. So para sa kanila, para sa Australia, mga kotsero, importante itong unang-una. Para sa benefit, well, it's for our benefit na rin kapag naselyuhan na yung alliance or mas stronger na yung alliance between the navies of the Philippines and Australia. Lalo na kung may goal nga ang Australia na sila maging pinakamalaking naval force this side of the world. So,
Tingnan natin. Pero yun nga, mga kotsero, merong mga senador na umokray kay PBBM. Inokray eh. Ang sabi, some Australian senators hold protests versus Marcos as he addressed the parliament. Yan o, siya o. Yun o. Si Janet Rice. Yan, siya yun. Yung merong stop the human rights abuses. Siya yan. Di ba? Siya yan eh. Janet Rice. Senator Janet Rice. Anong naganap dyan? Panoorin natin yung balita para mas madali natin maintindihan. Mariing tunilagsa ni Australian Senator Janet Rice ang ginawang pag-imbita ng Australian Parliament kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ng speech ni PBBM kanina, bigla na lamang itinaas ni Senator Rice ang karatula kung saan nakasulat ang katagang Stop Human Rights Abuses. Para sa Australian Senator, isang grave mistake o malaking pagkakamali para sa Australian Parliament na imbitahan si PBBM doon sa kabila ng anyay mga pag-abuso sa karapatang pantao ng mga Pilipino sa ilalim ng... Paano magiging shame? Shame. Nagsigawan nga yung mga di ba nagsigawan? Nagsabi nga yung mga senador here. Paano naging shame? PBBM administration, maging ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. The action I took in the House today was deliberate and it was powerful. And I did it on behalf of every Filipino person whose human rights have been abused. Ano ba to? Karen mentality ba tong umiiral dito sa utak nitong babaeng to? First and foremost, the citizens of the Philippines do not need your help. We may need your help sa maritime domain, di ba? Sa iba't ibang alyansa regarding the economy, etc., etc. But we have our own judicial system. And our judicial system is working. So, you take your words and shove it up where the sun don't shine. By the government of President Marcos and the government of President Duterte before him. I learnt and I heard firsthand about what is going on in the Philippines, where I learnt about the extrajudicial killings, where people on trumped-up charges are red-tagged and then alam mo na kung sino nakakausap nito ni and ate. they are killed. Naniniwala si Senator Rice na tama lamang ang kanyang ginawa at iginiit na handa niyang ipaglaban ng sinumang naaabuso ang karapatang pantao, mapa-Australian o anumang lahi. Bukod kay Rice, tumanggi ring makinig ng speech ni PBBM ang iba pang Australian senators. Kabilang na sila Jordan Steele, John Barbara Pocock at David Shoebridge. Imbis na makinig, mas pinili na lamang ng mga ito na sumama sa protesta ng ilang Pinoy sa labas ng Parliament Office. Ayun. Puntahan ngayon natin yung protesta na naganap. Puntahan natin yung protesta na naganap. Saan na yun? Ito yung protesta sa labas. Yan. Ito kasi yung isang senador daw na nag-walk out kasama nung si Karen. Si Janet Rice, Karen. Yan, si Senator Jordan Steele John. Okay. Sige. Sabi niya, while President Marcos Jr. gave a speech to the Parliament today, I was proud to protest in solidarity with the Australian Filipino community outside Parliament. Stop the human rights abuses! Sabi niya. Okay. Sino-sino itong mga to? Sino-sino itong mga hayop na to? Dito pa lang, alam mo na kung saan sila kumuha ng impormasyon nila eh. Movement against tyranny. Yan. Movement against tyranny na yan. NDFP. Ito parang anak bayan yata to eh. Itong mga NPA, no? CPP, they're global.
Grabe. O, Gabriela, Australia. Mga leftist groups. Oh. Dito pa lang eh. Isang bayan. Naalala nyo ba yung isang bayan? O one sambayan or one sampayan. Naalala nyo ba sila? Sila yung grupo na ano, yung Lenny. Lenny Group. So dito daw nila ito yung nakakatawa eh. Kinalkal ko kasi yung statement nung nitong Janet Rice. Kasi after nung nangyari na publicity stunt na yon, na-censure siya si Janet Rice. Ito. Na-censure siya ng Senado. So kasi wala naman tayong censure sa Pilipinas. So hindi ko alam yan. hindi ko alam yung censure. Ano ibig sabihin ng censure? Napahanap tuloy ako. Wala naman tayong censure sa Pilipinas eh. Ang censure, essentially, censures and motions in parliament. Censure motions in parliament. Ito yung censure. Apparently, motions of censure is a broad type of motion that can be tabled by MPs to criticize a particular government policy, government minister, or the government as a whole. So ito pala ang nila ginagamit para i-criticize ang bawat isa. So, tulad ito, government minister. Tulad ni Karen. Senator Rice, Karen. Yan. Tapos, ano daw ang effect niyan? Ang effect niya is, ayan. Wait, saan ang effect? Ito. The effect of a censure motion passing would be almost entirely political. So, it's only a political Walang yan. It's a policy thing. Parang pinapagalitan ka lang, pinaparamdam lang sa iyo ng Senado o ng Parliament na hindi na nagustuhan yung sinabi mo. Ganun lang pala yun. As they have no binding effect. So, walang penalties. Matatamdaman mo lang na ayaw nung Parliament yung sinabi mo. It would be damaging for the minister censured, but it would not require them to resign nor remove them from office. They could simply choose to continue as before. So, parang lang siya, sentimiento. It's the sentiment of the Parliament dun sa ginawa mo. We don't know if this builds up to something. So, halimbawa, kung na-censure ka ulit the next time, may penalties na ba yun? I don't know. Parang wala naman yata. So, na-censure siya. Ito. Yan. Pero kung titingnan mo nga, mga kotsero, ito yung speech na nung na-censure siya. Yan. February 29, motion to censure. Rice, Senator Janet Elizabeth Rice. Ayan. Ito yung sinabi niya. Diba, sinabi niya kanina na she heard firsthand. Oo. She heard firsthand daw yung mga nangyari. Tignan niyo. I am struck by having a censure motion moved against me for abusing parliamentary rights when human rights did not rate a mention. When Prime Minister and the leader of the opposition in their speeches today did not mention human rights at all. They are completely whitewashing, sycophantic towards the president. They are even trying to whitewash the legacy of Marcos's father, the former dictator Ferdinand Marcos. O see? Asa na ba yun? Sana yung first hand? Wait. Nabasa ko yung kanina. For example, ito. I took this action after having discussions and correspondence with many Filipinos in Australia, the Australian Coalition for Human Rights in the Philippines, and the Australians for Human Rights Network. Isa. Hinanap ko to. Australians for Human Rights Network. Ito yon. Ito yung Facebook page nila. Yan. So obviously, mga kotsero, mga mga aktivistang nakatawid sa ibang bansa. Tapos kung titingnan nyo itong yung mga
February 25, nag-event sila. Revisiting EDSA 86. Where are we now? Special guest mo, si Risa Ontiveros, tsaka si Rafaela David. People Power Commemoration. May event sila. Bantayog ng mga bayani. Pinopromote nila yung People Power Commemoration. Yung nilangaw. Ano pa? Katips! Australian Tour! Kahit napakapangit. Nag-Australian Tour. Promise ang pangit ng Katips. Promise, pinanood ko yan. Hayop. Sorry, Lord. Pero, pangit talaga niya, promise. Robredo People's Council Overseas. Oy, sila rin na representante nila. Diba? So, obviously, mga kotsero, itong si Karen Janet Rice, isa na lang hinahanap ko kasi obvious naman eh. Itong si Karen Janet Rice, Senator Janet Rice, has been listening to the wrong people. Akala ko ba you've heard firsthand? Firsthand. Mukhang yung first-hand information mo niluto ng makailang beses. Mukhang niluto ng kung sino-sino eh. So, essentially, yung publicity stunt niya kanina is really sa ating mga Pilipino has no effect. Sa ating mga Pilipino. At kung meron mang mga taga-Australia na makakapanood nitong live stream natin, tatry ko mag-English. Pag bigla po dumugo ang ilong ko, pasensya na po. pag bigla pong dumugo ang ilong ko, pasensya na po. First and foremost, Senator Janet Rice, you have no right to assume that we need your help. Especially with how we implement our laws, especially how our justice system operates. Number 1. Senator Janet Rice, number 2. We have a functioning justice system. And it's not for you to judge how our justice system works. Number 3, if you want to get actual information, if you want to arrive at the truth at what the human rights situation here in the Philippines is, then you should not talk to the people. You should not talk to the people only from the one side of the political spectrum. Because there's always the other side. Ano ba yung equivalent ng Australia ng Democrat tsaka Republican? Opposition tsaka Anyway. So yun. Talk to the other side of the political spectrum, then you would get a more accurate description of the human rights situation in the Philippines. If you're not willing to do that, then shut your mouth and shut your mouth and stay quiet. You don't have a right to teach us or to virtue signal on what and how we should implement our laws and how we should recognize human rights here in the Philippines. Anyway. Yun lang. I'm done. Ang hirap. Wait. Bigla ako naging anemic, guys. Bigla ako naging anemic. Naubusan ako ng English. Anyway. Diba? Galit na galit din kayong lahat. Hindi ko alam nagalit kayo kay Janet Rice o nagalit kayo sa English ko eh. Anyway. Ayun. Anyway, so ayan mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream for today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para laging updated. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live.
God bless. See you next time. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?